Nakapaniudto na ka? Gamay lang, sir. Gamay lang. Unsa man imong sudan? Wala ko'y gana mo kaon. Wala. Okay. Okay. Tanong ko na lang. How would you consider yourself? Smart, average, or stupid? Mr. Tulpo, walang galang po. Ito kasi si Rapi Tulpo, mga kababayan, nasanay ito kung paano niya babastusin yung mga taong kinakailangan niya. Itong mga taong nakatulong sa kanyang career, yung mga taong nakatulong sa kanyang programa, yung taong nakatulong nagpapataas sa kanyang subscriber sa YouTube. Mga taong nakatulong na mapataas ang kanyang income. Alam mo natin mga kababayan, yung tao na parang ang tingin niya sa sarili niya ay mataas na siya, hindi na siya pwede matitibag. Ulitin mo natin ano sinasabi niya dito. Ma'am, nakapaniudto na ka? Gamay lang, sir. Gamay lang. Unsa man imong sudan? Wala ko'y gana mo kaon. Wala. Okay. Okay. Tanong ko na lang. How would you consider yourself? Smart, average, or stupid? Smart, average, or stupid? Ganyan kayo nagkabuisit, di ba mga kababayan? Pinapunta ka dyan sa sinasabi nilang kurti sa mga kagalang-galang. Tapos sasabihin sa'yo, papipiliin ka kung average ka ba or estupido ka ba. Sanay kasi Tulpo sa mga ganitong mga style. Diba yung patawa-tawa niya? Slightly yung na panapik. Ito kasi mga ugali nito, Mr. Tulpo. Noong dati, hinahangaan kita 1,000 beses. O higit pa. Pero hindi naman natin masasabi sa mga ginagawa mong sinasabi natin na napakaganda mong ginawa sa mga tao, nagbibigay ka ng amount, nagbibigay ka ng mga tulong, na yung mga taong tinutulungan mo ay pinakikitaan mo rin. Wala kami problema dyan. Pero itong inaasal mo bilang isang senador, bilang isang hurado, isang huwes, tapos sasabihin mo dyan, papipiliin mo yung tao. Smart, average, as estupido. Hindi nagkamali. Pinili ni Mama Costa dito. Average siya. Hindi siya smart. Hindi siya estupido. Alam mo mga kababayan, ito ang tingin dito. Tatlo ang pinagpili dito ni Tulpo. Pero sa pananaw niya kay Ma'am Acosta, si Ma'am Acosta ay estupido. Sang-ayon ito sa sinasabi ni Attorney Ligutan na nagtatampo si Ligutan, o sabihin ko lang nagtatampo, dahil hindi daw maalala ni Ma'am Acosta 4 years ago. At bakit daw yung tinanong na sa prosecution, alam ang sagot.
Alam niyo po mga kababayan, ito hindi man tayo mayabang dito, hindi man tayo din mayaman, hindi man din tayo matatawag na marunong. Nagre-react lang tayo dito sa mga taong inaakala natin na marunong. Tatawagin niyo ba ang isang taong estupido na hindi sang-ayon sa gusto ninyo ang kanyang sagot? Alam mo, dito mga kababayan, nadabuisit ito sila dahil yung mga tanong nila, tanong nung isang araw hanggang nung isang linggo na tanong hanggang ngayong araw, parehas ang tanong tapos consistent yung sagot ni Ma'am Acosta. Hindi kahit ano pang baliktad-baliktad. Basta maidugtong niya doon sa naintindihan niya, hindi siya nagkamali. Dahil sa una pa lang hindi nagkamali ang kanyang ginagawa. Sinusundan lang niya ano ang instruction at ano ang mandato sa kanyang posisyon. Tapos ito lang, pinagpili lang siya. Ano ka? Sa palagay mo, smart, average, or stupid? Mr. Tulpo, halimbawa ako dyan, nalagay dyan sa upuan ni Ma'am Acosta, tapos papiliin mo ako, sabihin na smart, average, as stupid, sasagutin kita na stupid ako. Dahil pag tinanong mo ako na bakit stupido ako, sabi ko sa iyong mga tanong sa akin at sa iyong pananaw mo sa akin ay stupido ako. Kahit sabihin po naman nga ako ay smart, ako ay average, hindi ikaw maniniwala dahil ang pananaw mo sa akin, ako ay stupido. Nasa average lang po ako Average. nga pagkatao, Your Honor. Correct. Just like millions and millions and millions of Filipinos. Good. Normal. Kasi sa isang normal na tao, kapag siya'y binigyan bilang isang SDO tulad sa inyo ng listahang pangalan ng mga informants na bilat, pagong at pusa, papalag ka. Ano ba? Kaya nga siya nag-rely doon sa officer na pinagkakatiwalaan nila. Bakit siya pumalag? Halimbawa ako, Sir Tulpo, ikaw si Ma'am Acosta, ako ang nalagay doon sa kernel. Yung sa security officer, sila chika. Tapos, nagtitiwala ka sa akin. Na, oy, Rinibay, ikaw magpunta doon sa baba, ipagkakatiwala ko sa iyo yung mga gawain natin doon. Tapos pag magdala ako ng dokumento at hindi ka maniwala sa akin, at gusto mo ring maharap yung mga tao dahil wala kang tiwala sa akin, bakit ka pa mag-utos sa akin? Tulad ko, isang manggagawa, yung engineer ko nag-utos sa akin na Rinibay, akyatin mo yung tower na yun at gagawin mo yun, i-correct mo yung mali doon. Ang layo-layo, hindi mo makita yung detalye ng tornilyo kung tama ba yung pagkaikot ko. Hindi mo alam kung higpit ba yun o maluwag dahil nasa baba ka lang. Ngayon, walang idea yung nag-utos sa akin kung hinigpitan ko ba yung tornilyo o hindi ba? Aakyatin ba ng engineer ko para pagtatanungin siya may sagot niya? Dahil wala siyang tiwala sa akin? Halimbawa, Mr. Rodolfo, yung mga researcher mo sa grupo mo, pinapunta mo doon sa site
may papaimbestigahan ka na kaso. Away mag-asawa, away pamilya, pinaimbestigahan mo. Ang tanong ko sa'yo, nagtiwala ka doon o wala? Pagdating mo sa opisina mo, tinanong mo, ano bang sitwasyon doon? Ito sir. Kailangan mong puntahan doon para masigurado mo dahil hindi ka mag-rely doon sa inutusan mo. Wala kang tiwala. In short, bakit mag-hire ka pa ng tao na magtatrabaho para sa'yo kung wala kang tiwala? O ngayon, para sa atin ng argumento dito, sinong smart sa atin, sinong average at sinong estupido? Colonel, mukhang hindi ata tama to, bastusan na to. Di po ba? Para sa normal na tao. So, ibig sabihin, yung tinatawag dito ni Tulfo, para sa normal na tao. Tinutukoy mo lang, bakit hindi mo na lang diretso dito si Ma'am Acosta na, ito ang ginawa sa'yo. Bakit napaka-estupido mo, Ma'am Acosta? Hindi mo sinata si Lachita. Lasika. Sino ba yun? Am I right? Nag-rely po ako sa sinabmit po sa akin ng security officer, Your Honor. Tama, nag-rely, may tiwala siya sa kaniyang kasama sa trabaho. Dahil sa isang korporasyon, sa isang institusyon, hindi pwede ikaw magaling-galingan, ikaw magiging superman. Wala kang tiwala sa mga kasama mo. Inutosan mo, wala ka namang tiwala. Bakit ka ba mag-utos? Ang vice presidente nagtiwala doon sa officer na yon. Walang rason na itong si Ma'am Acosta hindi rin magtiwala dahil siya rin ay pinagkakatiwalaan ng officer na yun na nagtiwala sa officer. Ang gulo. Sinasabi ko. Ibig ko sabihin dito, ang vice presidente nga nagtiwala doon kay officer, kay Lachika. Tapos itong pinagkakatiwalaan ni Ma'am Sara na si Ma'am Acosta, may duda na parehas man lang silang dalawa na pinagkakatiwalaan ni Inday BP Sara. Pag halimbawa, hindi maniwala ito si Ma'am Acosta, may duda lagi sa ginagawa sa pinagkakatiwalaan na officer ng BP Sara, sinong mas estupido? Kaya na, tama lang ang sagot ni Ma'am Acosta na siya average lang. Hindi rin siya smart. Dahil mahirap na isasabi natin sa sarili na tayo ay smart. Parang nagbubuhat lang tayo ng sarili nating bangko. Tulad ng iba, ako ay pugi, ako ay macho, kahit hindi naman. Dito po mga kababayan na nakaka-high blood itong asta dito ni itong mga Tulfo brothers. Parang kung gaano kalinis. Alam mo dito mga kababayan, tiwala ko dito sa mga sinasabi ni Ma'am Acosta. Wala kong duda. Wala naman silang napatunayan na mali. Ang kanilang mga hinala, papatunayan lang nila na tama. At itong kinuha nila ni si Ma'am Acosta ay hinanapan nila ng paraan na para tumugba sa kanilang mga hinala. O ngayon, Mr. Tulfo, sinong estupido? Honor. Kaya nga po, bilang isang normal na tao, ulitin ko, pag nakakita kayo ng ganong pangalan, Bilat, Pagong, Pusa, etc. Inulit-ulit mo pa yung Bilat.
Alam mo yun sa Bisaya yung biat. Sa Tagalog yun, puki. Belat. Okay, Belat, same. Magugulat ka, di ba? Oh, magugulat ka, di ba? Tapos tumawa ka. Nagugulat ka, di ba? Ngayon, ang ekspresyon mo sa mukha mo, nagugulat ka tapos tumawa ka. Pag ikaw nakikita, Mr. Tulfo, nagugulat ka niya yung sinasabi mo tapos tumawa ka. Tapos sabihin mo, nagugulat ako. Tapos yung mga tao maniwala. Magugulat Hindi, sa po. Bisaya, yung pronunciation yan eh. Sa Tagalog, Bella, sa Bisaya, bilat yun eh. Kasi yung I nagiging I eh. Bisaya din kasi ako eh. With the permission of Senator Judge Tulfo, Chair, Hilig kasi yun sa mga away kabit-kabit. Kaya yun minsan ang dahilan sa mga kabit-kabit. I would like to remind the gallery to kindly maintain silence during these proceedings. You may proceed, sir. Kasi isa pa po, Madam Witness, meron akong kopya dito na kung saan maraming pangalan ng mga informant at iisa lang po yung pirma. So if you're a normal or average person, Confidential nga. Hindi ibig sabihin, halimbawa, alam mo Mr. Tulfo, sa confidential, yung mga ahente, yung mga taong gumagawa ng confidential, itong mga secret agent, hindi naman ibig sabihin na mag-hire ka ng 1,000 secret agents. Halimbawa ako sa familiar ako sa Cebu. Familiar ako sa Cebu. Halimbawa ako buong Cebu. Nakakaber. Iba-ibahin ko yung pangalan ko, pero yung pirma ko, isa lang. Iba-iba yung pangalan ko para hindi ko masubaybayan. Confidential nga eh. Paano ka maging hunyango? Pag hindi mo yan tulad sa iba, yung mga pirma mo, di masundan. Confidential nga dito ang pinag-usapan. Kami nga, Mr. Tulfo, mas maliit lang yung pinag-aralan ko. Hanggang grade 6 lang ako. Tapos nagpatulong ako sa Google, anong room confidential. Dati, dictionary lang, ngayon Google na, ChatGPT na. Malinaw, napakaraming pagpilian, madaling intindihin. Confidential nga. Parang sulat. Halimbawa dati, yung mga sulat-sulat, mga love letter. Kaya nakalagay sa sobre. Ilagay mo sa sobre para hindi mabasa ng iba. Dahil confidential. Anong laman? Tapos, kinu-question mo lang yung pirma at sa mga pangalan. Tapos na may nabalitaan pa ako, papatawag daw nila yung taga-statistics authority para i-confirm na wala yung pangalan doon. Alam naman yung wala yung pangalan ng mga alias. Sino bang nag-rehistro ng alias? Itong pinaghinalaan ninyo na si Ma'am Acosta na estupido, parang natuturo sa inyo. Lag ka na naman. Teka muna, Kernel, bakit ganito? Bastusan na to, lokohan to. Yung iba-ibang mga pangalan pero isa lang po yung pirma. Walang problema dyan. Confidential nga, sir. Hindi ko nagtaka. Pinireply ko po yun si Colonel La Chica, Your Honor. At ang sagot naman niya sa akin, Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. At saka, confidential in nature po yun.
So naniwala kayo sa sinabi niya na Alangan di maniwala na doon siya nagtatanong. Kung magtatanong ka doon sa tao tapos hindi ka maniwala, bakit ka pa magtanong? Sir, kung ako tatanungin mo, magtatanong ka sa akin na gusto mo information, tapos ito ang isasagot ko, tapos hindi ka maniwala, hindi ko na problema yon, maniwala ka sa akin o hindi. Di ba? confidential nature kahit na isa lang signature sa napakaraming pangalan. So Kasi you siya took his po, word for it. kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the grounds. Siya po ang inatasan na mag-implement. Siya ang implementor po, Your Honor. So for me, in this case, you are stupid in the name of blind loyalty. No, biro mo? Blind loyalty? Estupido na? Kana, bagong termino, blind loyalty? Nagiging estupido ka? Ito po mga kababayan sa loob ng isang korporasyon o isang institusyon, hindi lahat ng mga information mo, i-divulge mo publicly. Kaya nga, sa isang institusyon o isang korporasyon, mag-disperse o mag-dispose sa kanilang mga gamit, halimbawa computers, yun lang mga desktop, mga keyboard, yung pinaka-board talaga, o pinaka-computer talaga, o yung pinaka-drive talaga, hindi yun kasama. Dahil hindi nila kailangan, kahit walang illegal dyan, hindi lang pwedeng ipakita publicly. Kaya napakarumi ang inyong utak sa mga hinala at mapatunayan, gusto ninyong patunayan ang inyong mga hinala, ito ang resulta, nagiging kayo ang estupido. Ano po yun? Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Stupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree? Dili ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry. Okay, nung kayo po Mr. Tulpo, may 2028 pa naman. Babawi ako sa'yo. ay SDO sa Davao nung mayor si BP Sara noon, hindi kayo nagkaroon ng disallowance, right? Never? Wala po, Your Honor. So ano pinagkaiba na sa Davao at ngayon sa OVP? Bakit nagkaroon kayo ng disallowance ngayon dito sa OVP and DepEd versus nung nasa Davao kayo, wala kayong disallowance? Anong pinagkaiba? Ang maalala ko lang, Your Honor, sa Davao po, doon po mag-submit po kami ng accomplishment report doon po sa DILG, hindi po sa Office of the Vice President, hindi po sa Office of the President, sa Senate at saka sa HOR, Your Honor. So nung panahon po sa Davao, meron ba mga pangalan Piatos? Meron ba mga pangalan mga Belat, Pagong, Pusa, etc.? Hindi ko ma-remember, Your Honor. Hindi All ko of a sudden, maalala. hindi mo na maalaala. And Hindi how ko long? maalala, Your Hindi mo na Honor. maalaala. And yet 6 years ka naging SDO doon. Hindi ko maalala, Your Honor. Matagal na po yun, Your Honor. At saka, may edad na rin po ako, Your Honor. Ayaw lagi pag tinunto, ma'am, pati kami ba nagigit? Mr. Tulpo, ako magtanong sa iyo, Mr. Tulpo. Noong 2025, araw ng Martes, buwan ng Agosto, hindi ko lang maalala yung pizza. Basta, araw ng Martes sa buwan ng Agosto sa 2025.
Anong color ng medyas ang sinuot mo? Isang taon pa lang yon. Dito po, hindi tayo magbiro dito mga kababayan na kahit 2 linggo lang, kahit 1 linggo lang, yung pagsuot natin sa bahay, sabihin natin, pagkatapos ng 1 linggo, halimbawa, galing, sabihin natin, linggo hanggang Sabado, pagkatapos, next week, araw ng Lunes, may tatanungin ka, anong color ng t-shirt na sinuot mo ng Biyernes ng gabi? Malala mo? Araw-araw mo yung sinuot. Normal na pangbahay mo na damit. Tinanong ka lang anong color ng t-shirt mo, sinuot mo ng araw na gabi ng Biyernes. Bilib ako sa'yo kung within 10 minutes makasagot ka. Unang tumudiri. Mo Maraming maging na ako tinuod, Your Honor. Okay. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Thank you. O dito natin makita mga kababayan na gaano ka-estupido. Wala tayo masahan dito. Ang gusto ho nila bulat-latin. Kahit wala silang makita ang mali. At gustong ipahiya. Ang gusto lang nila ditong ipahiya nila dito si Bibi Sara. Bakit galit na galit sila? Dahil hindi sumipot si Bibi Sara personally sa pamagitan ng kanilang mga abogado. At itong hostile witness na empleyado kasama ni Bibi Sara sa isang institusyon. Ganon ang pagtratar nila. Paano na kung si Bibi Sara magpunta dyan? Baka matuloy ang bloodbath. Dahil halimbawa si Bibi Sara sabihin na gano'n. Si Bibi Sara, parang si Bibi Sara na tinanungan yan. Papipilian ka, smart ka, average o estupido. Tapos yung tinanong mo, ganito lang ang buto mo kumpara sa tinanong mo. Ganito kalaki ang buto. Senador ka nga. Ito si Ma'am Acosta, parang minamaliit mo dahil empleyado lang na ordinaryo. Pero alam mo sir, yung pinaka-ordinaryong empleyado, sila yung mga taong mas maraming trabaho. Kahit ikaw, dyan sa opisina mo sa Senado, huwag mong sabihin sa akin na mas marami kang trabaho kaysa may empleyado mo. Huwag tayo maglukuhan dito. Ako rin nagtatrabaho ng company. Sino ang mas maraming trabaho? Iyo bang nasa taas? O iyong nasa gitna? O pinakamababa?